Sa likod ng mga hamon sa kabundukan ng Bataan, may mga pangarap na patuloy na lumalaban dahil sa tulong ng mga mabubuting kamay na umaagapay. Kahirapan ay hindi pwedeng humadlang sa mga batang ang talino at yung talent umaapaw. Ang kwento ni na Arian ang patunay na mga batang Aita, abot pangarap na. Kitang-kita naman po dito yung hirap ng buhay namin. Gusto ko po silang maayahon sa hirap. Sa isang liblib na komunidad sa kabundukan ng Bataan, may isang bata na may pangarap na mas malaki pa sa mundong kanyang kinalakihan. Sa gitna ng hirap, may isang pangakong hindi niya binibitiwan, ang maiahon sa hirap ang kanyang buong pamilya. Yan si Arian. Isang katutubong batang Aita na naniniwalang ang edukasyon ang pinakamatibay na tulay palabas ng kahirapan. Ito lang ang mayroon siya ngayon, ang ningas ng apoy sa puso at isip na bukas makalawa baka tagumpay at asenso na ang hawak niya. Sa munting bahay na ito, kapos at payak, nagsisimula ang bawat araw ni Arian. At kasabay ng pagsikat ng araw, ang panibagong laban para sa kanyang inaasam na magandang kinabukasan. Kitang-kita ko naman po talaga na nahihirapan po sila mama. Street sweeper po siya sa barangay. Kapag walang-wala po talaga kami, naghahanap po sila ng mga pangkakailan po sa amin. Umabot po kasi kami sa puntong wala po talaga kaming makain pang almusal hanggang pang hapunan po. Tinitiis ko na lang po yung gutom ko. Ay, napakahirap po sa isang nanay na. Ayun po, minsan na ko na gusto ng anak ko ng ganito. Wala akong maibigay. Kasi po minsan kipit. Ayun po yung totoo. Minsan nga po nagsasabi ako sa asawa ko na gusto kong ibigay sa anak ko yung nakikita ko sa ibang bata, sa ibang magulang. Pero wala akong magawa dahil wala po eh. Maraming bata ang nangangarap, pero si Arian malakas ang loob na harapin ang hamon ng bukas. Ginagawa niya ang lahat para maging realidad ang kanyang mga pangarap na dati tila napakalayo. Pagiging nurse kasi ang propesyong nakikita niya para sa sarili niya. Pag naging nurse na po ako, syempre po, maahon ko na rin po sila. Ako proud ako sa mga anak ko. Lagi nasa honor. Kasi hindi ko naman po talaga tinuruan yan eh. Wala naman po akong alam. Ang nanay niya hindi man nakatapos ng pag-aaral, ginawa namang pamana ang pagpupursige. Dahil alam niya, ang edukasyon ng isang bagay na hindi kayang agawin ng kahirapan. Nagsisisi ako na hindi ako nakapag-aral. Kaya mga anak ko, lagi ko sinasabi sa kanila, ayoko maranasan niyo yung ganun. Kasi kung nag-aaral din po ako, siguro ko hindi ko maranasan yung ganitong buhay. Ang nakakalungkot pa, halagang 160 pesos na pambili sana ng sapatos. Hirap na hirap pa ang kanyang ina. Po isang araw, nag-order nga daw po siya ng black shoes. Sabi ko, wala tayong pera. Kinancel niya. Naawa ako pero wala akong magawa. Kahit mangutang ako pag gusto nila gusto ko ng ganito. Uniform, talagang inutang ko po yun. May mga panahon na wala silang makain, mga araw na wala ni kahit anong baon. Pero hindi nawawala ay ang pag-asang lilipas ang hirap at siya rin ay makakatapos. Para kay Arian, ang pagsuko ay hindi sumagi sa kanyang isipan dahil born fighter ang batang katutubo. Pagdating po sa pag-aaral, masasabi ko pong 100% po ako kasipag mag-aral. Tapos naglalakad lang po kami papunta ng school. Pag muulan naman po, dun po yung times na mahirap po doon. Kasi minsan po dito maputik at saka madulas po yung daan. Minsan naman po, pagkapapasok na kami, nababasa na po kami.
dito sa Biyaan Aita Integrated School o BAIS sa Mariveles, Bataan. Unang nabuo ang mga pangarap ng ngayon ay grade 8 student na si Arian. Consistent honor student. Dito, hindi lang aral ang tinuturo, kundi pagtsatsaga, karapatang mangarap, at pagtatagumpay sa kabila ng kakulangan. Pero bago naging ganito ang paaralang ito, mahaba rin ang kanilang nilakbay. Nagsimula sa ilalim ng mga puno hanggang sa pagkakaroon ng haligi at bubong na naging silid-aralan. Pagpupursige ng mga bata na matuto ang naging inspirasyon para maitayo ang paaralang BAIS. Makikita po namin na talagang kahit bumabagyo, umuulan, may landslide na, sige pa rin po sila ng pasok. Isa po sa mga reason ko kung bakit porsigido po ako magturo rito dahil po sa mga bata. Actually po nakikita ko sa kanila yung dedication nila na talagang yung pag-aaral nila, gusto nila makapagtapos. Ang dating principal na si Mariquita Banal o si Ma'am Kits kasama ang kanyang asawa ang unang nagtaguyod ng BAIS. Sila ang hindi sumuko at patuloy na nagtiwala sa kakayahan ng mga estudyante doon na ngayon ay nakikipagsabayan na ng galing at talino sa buong Pilipinas. Nung na-interview po namin yung mga katutubo, ang isa sa hiniling kasi nila ay magkaroon ng paaralan dito. Halos 99% ng mga katutubo dito noon ay hindi nakakabasa, hindi nakakasulat. Kaya noong 2005, nag-start po kami na mag-conduct ng literacy program. Nakita talaga namin yung pangangailangan na kailangan talaga magkaroon ng paaralan dito. Kaya sa tulong ng DepEd ng Mariveles District, naitayo yung Biyaan Aita Integrated School. Kahit may paaralan na noong 2005, nanatili ang mga hamon. Walang kuryente, mahirap ang internet, limitado ang mga gamit. Mga hadlang na muntik nang pumigil sa mga pangarap ng mga bata na tulad ni Arian. Nang magkaroon ng kuryente noong 2007, ang mahal naman ng bayarin buwan-buwan. Umaabot sa 35,000 ang bill ng BAIS. Ang sumunod naman siyempre na naging problema, yung laki nung gastusin. Lalo na nung panahon ng sobrang init. Sabay-sabay gumagana ng electric fan, laki ng konsumo ng kuryente. Dahil naging moderno na ang paraan ng pagtuturo, unti-unting napag-iwanan ng BAIS. Naging limitado kasi ang mga instructional materials at mga gamit sa pag-aaral ng mga estudyante. Internet naman ang naging numero unong problema dito. Napakahirap po para sa amin nun kasi wala po talagang signal. Ano lang po kami nun, data lang kami, umakyat pa po kami dun sa taas para lang makakomply kami nun sa online assessment ng DepEd Bataan. Naawa ko kasi syempre nahihirapan sila, lalo na sa research. Nandiyan lang kami sa labas, pila-pila sila dyan habang nag-e-exam kasi wala po talaga kami internet. Ang mga problemang matagal nilang hinarap nabigyan ng solusyon dahil sa project Aurora PH ng Aboitiz Foundation. Katuwang ang Aboitiz Power Corporation, isang kumpanya na naglalayong maghatid ng maaasahan, abot-kaya at matatag na enerhiya para sa bansa. Sa pamamagitan ng Aurora PH, layunin nitong mabigyan ang 300 paaralan na nasa laylayan ng solar energy at internet connection. Sa kasalukuyan, higit 80 paaralan na ang kanilang natulungan. At halos 9,000 na estudyante na ang nabigyan ng pag-asa, kabilang si Arian. Ilang taon nang tumutulong ang Aboitiz dyan sa Bataan? Mahigit 5 years. 5 years? Wow. Hindi ako makapaniwala na marami pang mga lugar talaga sa buong Pilipinas ang wala pang kuryente. Malaking tulong yung ginagawa ng Aboitiz. So itong ginagawa ng inyong kumpanya na Solar Power System Setup, ilan ng lugar sa buong Pilipinas ang nabigyan ng kuryente ng ganyan? And usually schools, yung mga eskwelahan ang binibigyan ninyo ng kuryente. Itong project namin na tinatawag na Aurora PH, ang focus nga niya is maglagay ng mga solar power systems. Kalat-kalat yan in Benguet, Cebu City, and Davao City. Yung 10 na sinimulan namin, naging 84 schools na.
Isa ang bais sabat na aalalayan. Ang dating 35,000 pesos na buwan ng kuryente, aba, bumaba na sa 10,000 pesos na lang kada buwan dahil sa solar panels na ipinagkaloob ng Aurora PH. Nagkaroon sila ng savings na nagamit ng school para sa ibang improvement, Siyempre. para sa mga equipment, Oo. sa kanilang mga gamit sa paaralan. Malaki ang pasasalamat namin sa Aboitiz Foundation and Aboitiz Power. Yung tulong nila talagang tuloy-tuloy. Natupad nila yung isa sa mga pangarap namin na yung mga bata rito sa paaralan ay para maging globally competitive, na kahit kami ay nasa bundok, hindi kami nahuhuli. Kaya palang mangyari yon sa Biyaan Aita. Dahil sa mga kamay na handang tumulong, mas lumiliwanag ang kinabukasan ng mga kabataan sa Bataan. Kasama na dyan ang Wi-Fi. Yes, dilagyan din namin sila ng Wi-Fi so para mas maging accessible sa kanila yung mga materials. Lahat ngayon kasi kailangan digital na. Napakaswerte natin dito, napaka-privilege natin dahil may mga katulad ng Aboitiz po na handa tumulong sa mga kabataan na nandito po. Merong access sila sa Wi-Fi, mas madali para sa mga bata na nandito nag-aaral na mag-research, lalo na po yung mga senior high school student namin, may mga research silang ginagawa na kung saan hindi na sila kailangan bumaba pa sa bayan para lang mag-search. Nakapag-install sila ng CCTV system para mag-improve din yung safety and security ng lugar. Para kay Arian at Ma'am Kits, hindi lang ito kwento ng isang paaralan. Kwento ito ng pagkakataon para sa pagtulong ng Pilipino sa kapwa Pilipino at ng mga pangarap na ayaw magpakulong sa gapos ng kahirapan. Ngayon, unti-unti na kaming nakikilala. Maliit, pero makikita mo naman yung malaking pagbabago. Meron kaming excellent product na masasabi. Ang pinagpapasalamat ko po sa Aboitiz Power, binago nila yung buhay namin bilang estudyante, tsaka po mas pinadali po nila yung pag-aaral namin. Ang sarap isipin, may mga bata pa rin na ang pinakamalakas nilang sandata ay pangarap at kapag nagtagpo ang pangarap at pagkakataon, kahit ang pinakamalayo at matarik na bundok maaakyat, mararating. Dahil sa simpleng pangarap nagsisimula ang maliwanag na kinabukasan.